Hi, welcome to the channel again. Ako nga pala ulit si Tito Al. Welcome to Alchuels TV, yung channel na tutulong sa inyo paano pumili ng mga budget-friendly na sound card, audio interface at mga gadgets na pwede nyong gamitin sa live stream nyo or sa recording. So kung yun yung hinahanap nyo, nasa tamang channel kayo, kaya wag na natin patagalin pa. Tara, simula na tayo. Okay, so welcome back ulit to the channel again. Again, this is Alchuels TV. Ako nga pala ulit si Tito Al. So for today's video, may isang sound card na naman tayong pag-uusapan. I-review natin. So it will be a review for more than 2 years again na paggamit ko ng sound card. Pero bago ang lahat, so disclaimer lang, so hindi ako professional tech reviewer at hindi rin ako ganun ka-techy. So yung mga suggestions or topics na pag-uusapan natin dito sa video na to is based on my experience sa paggamit ko na ng sound card na ito. So yun lang. Baka kasi maghanap kayo na sabihin na hindi naman ganun kagaling yan, maliit pa lang yung channel. So again, it's my own opinion for the sound card na based sa experience ko sa mahigit 2 taon kong ginamit yung sound card na to. So yun yung isi-share ko sa inyo. Okay, simulan na natin. So, yung sound card na tinutukoy ko is the X60 ng Bonkyo na nakuha ko siya noong 2024. So, yun yung pag-usapan natin kung sulit pa ba siya ngayong 2026, kung gumagana pa ba siya, gaano siya katagal malobat, at anong mga features na meron yung X60 na sound card. So sasama na rin natin yung condenser microphone na kasama sa package nung nakuha ko siya noong 2024. So eto siya Yan. Wow! So ito yung X60 na sound card. So compact siya, medyo maliit siya kumpara sa F998 tsaka sa F999. Pero kung titingnan nyo, meron din siyang sound effects nandito sa baba. 16 din yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kagaya din ng F998 saka ng F999 na sound card. Meron din siyang 8 voice effects dito sa taas. Then meron din siyang voice changer, ducking, denoise, internal play, mute, saka eliminate. So dito may electric sound din siya tsaka Bluetooth connection. So pag kagaya rin to ng F999 tsaka F998 na pag in-on mo automatic on na yung Bluetooth, yung denoise, saan ba yun? Denoise tsaka internal play. Yung tatlong yan, base experience ko bawat sound card naka-automatic on na yan. So ayan. So kagaya din, meron din siyang volume, reverb, kagaya din ng F999 tsaka F998. Meron din siyang equalizer na treble, mid, bass. Saka dito nandito naman yung control ng monitor, yung sa company instrument. Hindi pala. What did you say? Yung monitor, kung yung naririnig mo yung sound na pumapasok dito tsaka yung sound ng mic. Yun yung sa monitor. Then nandito din yung company, yung tunog ng background music mo, yung company instrument, nandito yan. And then yung record. So ito yung pinaka-importanting knob again, yung record na knob. So pag gagamit ka ulit ng sound card, wag mong kalimutan, i-full mo na agad yung record na knob para may sound na maririnig sa recording mo or sa live mo. Okay? So again, 2.5 years ko nang gamit to, yung X60 na sound card. So budget friendly din yung sound card na to. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sound card na to para makita sa kanila. So yan, ito na lang. I-on natin. Yan may pa RGB yung
kulay niya. Yung dito. Yan. Makikita nyo compact siya. Maliit lang siya pero may 16 na sound effect siya. Yan sa baba. Ito. Then may 8 na voice effects. Compact lang siya. Maliit. Yung pagkakalagay ng mga knob parang ano talaga, yung madali mo siyang makita. So pag ginagamit mo to, gusto mo gumamit ng sound effects, so madali mo lang siyang mahanap. Yan. Then medyo maliit lang din siya. So madali mo lang siyang mabitbit kahit saan. Saka yung battery performance is 3 to 4 hours. Then pag naka full charge, then yung charging time niya 1 hour, 1 to 1 and a half hours yung charging time niya. Nafu-full na siya agad. So hindi na ako magpapalalim pa ng features and specs niya kasi meron akong video na nito na ginawa yung full setup. So ilalagay ko na lang dito. Yan. Hanapin nyo na lang yung video na to. So pagdating naman sa features yung sa input outputs niya. So nandito syempre sa likod pa rin yung input output. So ito yung condenser mic. 3 condenser mic naman yung pwede mong i-connect dito. So dito 3 condenser mic. Then may headset ka dyan, live 1, live 2, then live 1, then accompany. Then yung OTG PC live pag i-connect mo siya sa laptop or sa desktop mo. Then charging. So yung charging, pang charge lang talaga siya, wag ka magkakamali o pagpapalitin, baka dito mo makonect yung pa sa PC mo or sa laptop mo. So hindi magkakaroon ng sound yan kasi yung function niya is charging lang talaga. Dito ka mag-connect ng PC or laptop mo, then dito sa part na to nagcha-charge na rin siya. And then yung kagandahan dito, kung ganito yung setup mo, then nasa table mo yung sound card, gusto mo mag-monitor, yung iba nandito sa likod, iikot pa yung kable, then parang gaganon pa papunta sa'yo. Ito, mas convenient kasi nandito yung pang monitor mo. Nandito, dalawang earphones pa yung pwede mong i-connect. Nandito siya sa harap. Yan, earphone 1, earphone 2. So, dalawang headset or headphones yung pwede mong i-connect. So ganyan, yan yung isa sa magandang feature niya. Kahit maliit siya, yung pagkakaayos ng input outputs niya mas convenient kaysa sa iba. So yan lang yun. For me, sa katagalan ng paggamit 1.5 years, hindi pa rin nagbabago naman yung performance niya kagaya ng iba. Yung battery niya okay pa rin, tumatagal pa rin ng 3 to 4 hours sa tuloy-tuloy na gamit. And then sa sound quality, so hindi siya very good or hindi siya very good, hindi din siya ganun kasama. So parang nasa good lang siya. Kung i-rate mo siya 1 to 10, yung sound quality na pinoproduce niya sa live mo at saka sa recording, so nasa 8 siya. Hindi siya ganun kaganda, hindi din siya ganun kasama. Kung hindi ka naman ganun ka meticuloso sa sound or yung naghahanap ka lang na parang good quality na sound, okay siya sa live or sa recording. So gagamit ka lang ng tamang mic. So pwede ka rin mag-connect dito ng dynamic microphone. Gagamit ka lang ng reducer or yung adapter na 3.5mm. Then yung kabila is, ang female niya is 1/4 inch na pang dynamic mic or pang wireless microphone din na dynamic mic. So pwede rin yan, pwede ka rin gumamit nandito. So yan yung pinaka masasabi ko sa sound card na to. So compact siya, madali siyang bitbitin, madaling i-charge. 1.5 hour lang full charge na. Pag tuloy-tuloy na gamit, pag gagamitin mo 3 to 4 hours mo na siya magagamit. So for 2026 for me, sulit pa rin siya. Kung hindi ka pa nakabili ng sound card, gusto mo yung medyo good quality na yung pinoproduce na sound, marirecommend ko sa iyo yung X60 ng Bonkyo. So mahanap mo to sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok, meron ito. X60.
na sound card. Pwede kang bumili ng sound card lang or pwede rin yung nakaset. May kasama na siyang condenser mic na M996. Ito, yung kung napapansin nyo, ito yung kadalasan kong gamit sa video. Yung mic ko ngayon is the BM800. Ito yung kasama ng V8 ko dati. So, pinagpapalit-palit ko lang para magamit ko naman sila. So, ito, kung gusto nyong i-check yung ano ba, yung performance or yung sound quality ng condenser mic na to, so check nyo lang yung iba kong video kasi ito yung gamit ko na mic or na condenser microphone. So, yung kasama niyan, may ano siya, yung hindi siya boom arm yung kasama sa set, pero meron din ngayon na may kasama siyang boom arm. Yung kasama niya is tripod. Yung kasama niya sa package nung binili ko, tripod. Yan. Pwede mo siyang ilagay lang sa mesa na para medyo hindi halata na may mic ka. Pwede rin to. So, baka sa susunod na mga videos ko, ito na yung gamitin ko. So, ito yung kasama niya. Tatlo sila sa set. Then, meron din siyang kasamang earphones. Ayan. 3 meters yung earphones na kasama niya sa package. So, pag Bonkyo yung brand na bibilin mo, may kasama siyang ganito. So, again, for me, recommended ko siya kung naghahanap ka pa lang ng sound card. So, maganda yung quality niya. And then, kung may sound card ka na gusto mo mag-try ng iba, try mo yung X0. So, recommended ko siya. Then, kung may mga issues ka na may encounter sa kahit anong sound card na meron ka, meron din akong video ng mga solutions na pwedeng makatulong sa'yo. So, nandito lang yan. Check nyo na lang yung video. Okay? So, hanggang dito na lang muna. Thank you sa pagdaan sa video. Thank you sa mga sumusuporta na sa hindi pa ganun karami. Pero salamat sa mga nakasubscribe. Naka 225 na tayo na subscribers. Sana tulungan nyo pang mapalaki yung channel ko para tuloy-tuloy din akong makapag-share sa inyo. Tungkol sa sound card, audio interface na sulit, na budget friendly, na kung naghahanap kayo. So, support my channel para tuloy-tuloy tayo makapag-share. So, again, thank you so much sa pagdaan sa channel ko. So, please like, share, and comment. And then, subscribe na rin. So, again, this is Tito Al. This is Alchels TV signing out. Ciao.